Source evaluation, information and its reliability. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about source evaluation, information and reliability. So saan nga ba ginagamit ang mga ito? Ang source information, evaluation and reliability ay ginagamit upang bigyan ng rate or mga puntos ang mga impormasyong nakalap ng isang informant or intelligence collector, at ito ay binubuo lamang ng dalawang code combination sa anyo ng mga letra at mga numero. At ang intelligence source reliability mga kaibigan ay isang skills na ginawa para sukatin ang kredibilidad ng source sa pamamagitan ng pagkalap ng mga impormasyon. Anyways, ang intelligence source evaluation, information and reliability ay matagal nang ginagamit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong mundo. At para naman ma-visualize nating lahat kung paano ito gumagana, ay ipapakita ko sa inyo ang chart or scale na ginagamit dito upang ma-determine or masukat ang credibility ng isang impormasyon. Ito ang larawan ng scale na ating pinag-uusapan. Kung mapapansin nyo sa dalawang bahagi ng scale, ito ay binubuo lamang ng 6 na letra at 6 na numero. Sa unang hati ng scale mga kaibigan ay ang hanay ng reliability collection capability or sa madaling salita ay ang source reliability, at sa katapat naman na hati ay ang mga hanay ng information credibility or accuracy. Ngayon, paano nga ba binabasa ang scale na ito? Ang scale na ito ay nakadepende sa isang impormasyong nakalap ng isang intelligence collector. Halimbawa, ayon kay Narda, may nakita siyang mga upuan sa kusina at sa kanyang pagkakatanda, ang bilang ng mga upuan ay eksaktong 4. Ngunit para makasigurado siya, ay pinatignan niya ito kay Ding. Kaya pinuntahan ni Ding ang kusina para bilangin ang mga natitirang upuan. At nakumpirma nga niya na may 4 na upuan pa sa kusina. Ngayon, himay-himayin natin ang senaryo. Sa ating binasang senaryo, si Narda ang tumatayong source at si Ding naman ang intelligence collector. Ngayon, para makumpirma nila kung tama ba ang sinasabi ng source, kinakailangan nilang puntahan ang lugar kung saan ang sinasabi nito. In relation to the scenario naman, pinuntahan ni Ding ang kusina na sinabi ni Narda para tignan kung totoo nga ba na mayroong 4 na upuan doon, at nang napuntahan na nga ito ni Ding, ay nalaman at nakumpirma na din niya na meron ngang 4 na upuan sa loob ng kusina, na tugma sa sinasabi ng source, which is si Narda. Kaya ang source reliability at collective information ay malalagyan na ng grado na A at 1 or completely reliable and confirmed by other sources. Ngayon, para mas malinaw nating maintindihan, ay i-differentiate natin ang source reliability at ang information credibility. Ang source reliability mga kaibigan ay galing sa masusing pinag-isipang mga teorya, mga argumento, mga lugar, at mga ebidensya na maaring makapagbigay ng kompletong conclusion na nakabase sa relevancy ng isang information patungkol naman sa pinagmulan ng isang source. At ang mga source na ito ay papatibayin naman ng mga tinatawag na creditable information na galing sa mga intelligence collector. Lalo na kung magkakatugma ang sinasabi ng source at ang mga collective information na nakalap. Next is ipapakita ko naman sa inyo kung paano madaling i-label at lagyan ng mga ratings or grado ang mga impormasyon na nakabase sa source reliability at sa kredibilidad nito. Anyways, ang chart na ito mga kaibigan ay galing sa tinatawag na Admiralty Code or kilala din sa tawag ngayon na NATO Evaluation System. Kung makikita nyo sa chart na ito, ang bawat kategory ng impormasyon ay nakalabel na sa 3 kategorya. Sa unang kategorya ay ang mga grupo ng credible at mga acceptable informations. Sa pangalawang kategorya naman ay ang mga grupo ng hindi pa siguradong mga impormasyon kung kaya ito ay nakapending pa at under investigation pa. At sa panghuling kategorya naman, nakalagay ang mga rejected informations na nakalabel bilang mga non-credible. Sa tulong ng chart na ito, mas madaling malalagyan ng ratings at mga grado ang mga impormasyon base sa kung gaano ito mapagkakatiwalaan. At yan po ang ilang mga pamamaraan kung paano nga ba mag-evaluate ng reliability ng source at ng kredibilidad ng mga ito. At siguro mga kaibigan, ay dito na po muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig.
See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.